Dahil yung honor, kung mapapansin nyo sa pelikula ni Aimee, doon, galit naman si Marcos kay senior eh. Si BBM kay senior. So wala siyang pakialam sa honor. Ang importante sa kanya, sa tingin ko, ay pera. Mabawi niya lahat. Doong mga panahon na yon, talagang pinagyayabang niya yung 5,500 na flood control projects until, katulad nga sinabi ni Boss Banat, na yung kalikasan, yung Diyos mismo, dahil wala na makalaban sa kanila, masyado silang malakas eh. Anong ginagawa nila noong mga panahon na yan? Ang ginagawa nila ay talagang sinisikil nila, ginigipit nila yung mga kalaban nila sa politika at nandun tayo noon sa KOJC. Ano yun? Tayo ang mga nagpapakita kung ano ang ginagawa ng mga kapulisan na inutusan, siyempre, ni Marcos Jr. Siege. Doon nagsimula Doon sa yun, ng siege. siege. Oo. Mula nung siege, doon na nagkalet-silet ang Pilipinas eh. Ako naniniwala ako eh, na may touch dito ang Panginoon. Dahil biruin mo this is the first time in the history of the Philippine politics na nagkaroon ng pambabalasuba sa isang sambahan, sa isang simbahan. Yung ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya ngayon, kahit anong mangyari, kahit anong pagtatago mo sa kasamaan na ginagawa mo, babalikan ka. Kung di man ang tao na ginawan mo niyan, yung Diyos ang gagawa niyan. At ang Diyos ngayon, ang nag-expose. Actually, hindi talaga si Marcos eh. Ang nag-expose ng katiwalian ay ang Diyos sa pamamagitan ng pananalanta ng mga baha na nakakalungkot. Dahil sa pagnanakaw nitong mga kawatan na politiko na ito kasama ng mga kontraktor, may mga buhay na nasasayang na dapat sana ngayon ay nabubuhay pa. Kinikilabutan ako doon sa mali-maleta na bag na nakikita natin na may laman ng pera. Kung yun ay napunta sa tama, edi wala sana na mamamatay, maaanod na bata, masisirang mga kagamitan na pinaghirapan nila na napakahabang buhay. Ngayon, huwag nilang sabihin na si Marcos Jr. ang nag-expose. Dahil unang-una, ang nag-expose niyan, yung mga congressman na matatapang na kumwestiyon dyan sa 2025 budget. Yan. Napilitan na lang itong si Marcos Jr. na magbuo ng ICI, pinondohan nila para ang ginagawa, meron na ba silang napakulong? Meron na ba silang nakasuhan? Wala pa. Hanggang ngayon, nagsalita si Saldico, checkmate pare. At hanggang ngayon, nakikita natin sa video kanina, yung mga kabataan, walang pakialam yan eh. Walang pakialam sa nangyayari sa bansa. Pero pati mga kabataan na walang kamuang-muang, nagagalit na, lumalaban para sa bayan, at ramdam nila yan. Dahil nakikita nyo ngayon, sa pintuan ng Malacanang, naglagay sila ng mga barricade, naglagay sila ng mga Barbed wire. barbed wires, handa mga na truck. sila. Dahil alam nila na galit na ang taong bayan. Dahil nakita natin kanina, mismong bata, galit na galit sa ginagawa nilang pagdanakaw. Yung mga kababayan natin, naghihirap dahil sa kawalang hiyaan nitong mga politiko na walang ginawa kundi ang magnakaw sa bayan. Checkmate. Yun Paring ang masasabi. RJ, ko. ICI. Meron sana akong dadagdag Sige, eh. sige. Kasi ako, medyo lalo ako nagalit eh. Nung sinabi ni Presidente BBM na naniniwala siya na hindi kasama ang kanyang pinsan sa investigasyon. Kumbaga, pinawalang sala na niya eh. Sinabi niya yan eh. Na naniniwala siya na hindi kasama yung pinsan niya. Bakit hindi niya hayaan yung ICI na mag-imbestiga? House Speaker yun eh. Yes. Siya ang ulo ng lahat ng congressman. Bakit niya pinapakilaman yung ICI na naniniwala siya at nagbibigay siya ng opinion na hindi kasama yung pinsan niyang si Martin Romualdez? Bakit sa kanya nanggagaling? Bakit? Alam mo kung bakit? Kinreate niya ICI para absuelto silang dalawa. Yun naman talaga ang Tama. dahilan yan eh. Tama. Kaya nga, para absuelto silang dalawa, idiin lang yung isa. 'Di ba? Para ligtas sila. So, sinasabi nyo na ang ICI wala nang silbi, paring RJ. Wala talagang silbi yan kasi ang style lang yan ni Marcos eh. Kumbaga, gumawa lang siya ng isang body para kunyari na siya yung bida na, okay, gumawa ako ng para sa korupsyon. Oh, papalabasin niya na siya ngayon yung hero. Kasi kontra korupsyon tong ginawa kong yung ICI eh. Kaya ako nga ginawa to kasi ayoko ng korupsyon. Pero sa totoo lang, ginawa niya yung ICI para iligtas yung pinsan niya. Oh, double purpose pa nga para meron silang another income. Ang nakakapagtaka nga dyan, di ba, sabi nila hindi daw ila-live stream. Tapos biglang cambio na ila-live stream nila. Pagkatapos ni Romualdez,
na imbestigahan. Oh, wala nga tayong na ano dun eh. Wala tayong alam dun eh. Anong nalaman namin Ang dyan sa bilis ICI? nun. Parang mga Diba? isang oras lang yun. Di ba saglit na saglit Tsaka, lang? para siyang para siyang saya, sir. Diyos. Nagpapasalamat Hindi, pa para nga siyang siya, eh. Diyos na pumasok. Sir, parang sinasaluduhan. Parang ang pumasok, Diyos, hindi kriminal eh. Ito, dagdagan ko lang, boss dito, mga partners, no? Ito, yung kay Saldico, di ba? Parang sabi ni Lacson dito ay parang walang credibility itong mga sinasabi ni Saldico kasi hindi siya under oath. Pero bakit? Yung under oath na si Gutesa, kino-question din niya yung mga siniwalat ni Gutesa. So, si Senator Panfilo Lacson, naguguluhan ako kung saan ba talaga siya tatayo eh. Kung dito ba sa kabila o dito sa kabila. Pero kitang-kita eh. Siguro sila, hindi nila napapansin na meron na silang ipinagtatanggol na tao. Hindi natin alam na pinagtatanggol, pero sa mga kilos nila, Parang parang... ka na subconscious yun. Yun na, yun sa akin ha. Pero nakikita kasi ng taong bayan na ipinagtatanggol nyo, Mr. Lacson, Senator Lacson, ang mga galaw ninyo ni Tito Soto, ipinagtatanggol nyo si Martin Romualdez at saka si Marcos Jr. Yan ang sinasabi ng kaibigan taong ko yan. bayan. Busi-busi na naman kaibigan Sorry ko. po, sorry sir. Sorry. Yung best friend mo yon, tsaka si Pinky nung pumasok, nagka-leche-leche ng investigasyon. Alam nyo kung hindi pumasok itong dalawa? Nagtuloy si Senator Chis Escudero as Senate President. Tapos si Marcoleta, dire-diretso. Ay, Tapos na. nasa mastermind. Tingnan nyo ang Andun na pinabanatan eh. nila. Puro bubwit. Di ba? Nasa DPWH, nasa Diskaya. Alam mo, hindi natin sinasabing wala silang kasalanan. Pero bakit tayo nagpo-focus dun sa butete, sa bubwit? Diba? Focus tayo sa mastermind. tuna. Kasi pagka yung bubwit at butete, natanggal mo yan, at andyan yung mastermind, yung corruption tuloy-tuloy. Tanggalin mo yung mastermind, tapos. Meron sana akong gustong idagdag eh. Gusto nyo man o hindi, si Saldico, kailangan natin siyang protektahan. Kailangan makauwi siya dito, mag-oath siya, kasi pag may nangyari dyan, case closed to. Maganda dyan, ako sa akin ha, sabihin niya muna yung mga parts, di ba? Yeah. Part 2, part 3, part 4. Oh. Sabihin niya lahat. No. Tapos, saka siya umuwi kasi Pwede, tatandaan natin pwede, na may, pwede. alam niyo yung nangyari kay Ninoy Aquino? Mm. Tapos yung nangyari kay PRRD, delikado yun. Baka pagdating sa airport, magkakaroon na tayo ng Saldico International Airport. Ay, delikado. Hindi, pero tama yun. Kasi ako, as early as 2 weeks ago, nanawagan ako kay Saldico doon sa vlog ko. At sinabi ko sa kanya, ewan ko, napakinggan niya nun. Sabi ko, pag may nangyari sa'yo, tapos na to. Kaya buti pa magsalita ka na kung anong alam mo. Kasi ikaw ang dinidiin dito. O yun na nga, di ba? Siya ang lumalabas na mastermind at lumalabas, siya lang mag-isa to. Yes. So kailangan talaga niyang ilabas na rin niya lahat. At sir, Mr. Saldico, wag ka na mahiya sa amin na wala ka ninakaw. Kasi wala pong naniniwala. Tsaka, hindi importante sa amin, sa akin, hindi importante kung magkano ninakaw mo. Ang gusto namin malaman kung sino ang mga kasama mo nag-isip nito at paano nyo naisip ito at paano hindi na to maulit muli dito po sa ating bansa. Yan. At syempre, Vox Populi, kailangan natin magbasa ng comment Syempre. ng mga netizen natin. Sabi ni Maria Doroon ng Makati, sa tingin ko, yung sinabi ni Bongbong Marcos na magpapasko kayong lahat sa kulungan, parang hinusgahan na niya ang sarili niya. Para bang bibig niya ginamit ng Diyos mismo para mag-pronounce ng judgment sa kanya. Anong masasabi niyo dyan, mga bossing? Yan ang Christmas wish ko. Oo. Actually, sinabi na ni BP Sara yan eh. Ikulong niya sarili na. Eto na. Sinabi na nga ni Saldico. Ikulong niya sarili niya. Kasi siya pala talaga. Yung Mga may partner, kagagawa. First Order of Business, Executive Order 01, buwagin ng PACC. Correct. Tama. Presidential ginawa niya. Anti-Corruption Commission. So ano pang ine-expect natin na hindi magnanakaw ito? May balak talaga. Oo, kasi tinanggal mo yung security guard doon sa bangko, natural. Mauubos ang laman ng bangko. Alam niyo ba kung bakit ganyan ang motibo ni Marcos? Sige. Sa tingin ko lang Ito, ah. opinion ko lang Sa tingin mo, Oo. hindi totoo to. Baka Di live, umano. baka Hindi live totoo to, ilus ah. yan, Di umano lang ito ha. Baka live Hindi ilus. totoo yan, pero sasabihin mo na rin. Oo. Opinion ko lang to ha. Kasi dalawa ang nawala sa kanila, sa pamilya nila nung sinipa yung tatay niya. Yung honor, yung pamilya niya, honor ng pangalan nila,
at kayamanan. Nabawi lahat nun eh. At yan naman ay napatunayan sa korte. Hanggang tama. ngayon merong court na nagsasabi na may ill-gotten wealth ang pamilya nila. Tama. Oo, meron pa yung sa state tax. So talagang yan po ay facts, hindi ho yan chismis. Nawala sa kanila at ganyan naman ang ginawa nung panahon ni Cory Aquino, ni dating President Cory Aquino. Sinikwester lahat. Nawala talaga lahat sa kanila. So dalaway nawala, yung honor at yung pera. Kaya sa tingin ko, yun ang binabawi niya ngayon, hindi yung honor. Dahil yung honor, kung mapapansin nyo sa pelikula ni Aimee, doon, galit naman si Marcos kay Senior eh. Si BBM kay Senior. So wala siyang pakialam sa honor. Ang importante sa kanya, sa tingin ko, ay pera. Mabawi niya lahat yung nawala sa kanila. Maisingit ko lang, naalala niyo yung nagtanong sa kanyang foreign press na babae? Yes, Diba? natawa siya. Parang, Ang tinanong sa kanya, tapos tumatawa siya, di ba? Why are you laughing? Oo. Parang ang sinasabi niya, kasi pinagbibintangan yung pamilya namin, hindi naman totoo yung mga binibintang. Tinatagalog ko lang po yung sinasabi ni PBBM. He was denying na nagnakaw ang pamilya niya nung panahon ng tatay niya. Pero anong sinagot sa kanya nung babae? Pero bakit may perang kinukuha sa account nyo sa Swiss at binabalik sa Philippine government? Kung hindi kayo nagnakaw, ibig sabihin nakaw nyo yan. Meron nakaw. Ganun naman siya tinatanong at nung sisinungaling, di ba? Tumatawa. kahit nung nakaraan sa may press con niya, Barat Bay, nung tinanong siya tungkol sa pinsan niya, tungkol kay Zaldico, tumawa muna siya bago siya sumagot. Yun ang defense mechanism Oo, niya. Pagka ano? nasusukol, tawa. Pati yung sa eh. drug test. Di ba? Sa drug test, tinanong tatawa niya. rin Di ba? siya. Tatawa rin siya. Tapos No? fentanyl. Pero, sabi niya, no? Yung public office is public trust. Why should I? Diba? Gumagano'n pa siya. Sabi niya, no?